Shoutout po sa Kwentong Takip Siling. Ako po si Eunice from Laguna po. Gusto ko lang po magpasalamat sa channel na to dahil hindi lang po siya nagbibigay ng entertainment sa amin, kundi kapupulutan din po namin ng aral. And sana po, supportahan po natin yung iba nilang channels, katulad po ng Sityo Bangungot, Sityo Pangil, Aswang Confession, Aswang Diaries, at Aswang Radios, pati po yung mga love story channels po nila. And more power po, Kwentong Takip Siling. God bless po. Thank you po. May tao ba dyan? Magpakita ka! Kanina pa itong sumusunod sa akin. Ay, Diyos ko. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Sino ka ba? Bakit hindi ka nagpapakita? Kung tao ka, lumabas ka! Huwag mo akong takutin ng ganito. Hindi porket mag-isa lang ako ay basta mo na lang akong masisindak. Ah, Diyos ko. Hindi to normal. Hindi na to tao. Naririnig ko yung tunog. Parang hayop. Pero ramdam ko na hindi lang ito bastang hayop. Hindi. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Maawa ka naman. May mga nag-iintay pa sa akin. Hindi pa ako handa. Lumayo ka. Parang awa mo na. Kahit ano pang gusto mo. Wag lang ako. Hindi kita kilala. Wala akong kasalanan sa'yo. Demonyo ka. Halimaw. Aswang ka. Nakatanggap na ba kayo ng bagay na dapat ikatuwa mo? Pero imbes na saya, kaba ang naramdaman mo. Yung tipong sa una, iniisip mong blessing, pero habang papalapit ka, parang may bumubulong na umatras ka na lang. Paano kung ang mana na iniwan sa iyo ng pamilya mo ay isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao? Itutuloy mo pa rin ba o makikinig ka sa babala ng iba? Sa totoo lang noon, wala akong pinaniniwalaan kahit isa. Akala ko, puro pananakot at gawa-gawang kwento lang ang lahat. Hindi ko alam na minsan, ang mga babala pala ay totoo. Gusto niyo bang malaman kung bakit? Halika, pakinggan niyo ang nangyari sa amin sa lumang hasyenda na minana ko pa sa yumao kong lola. Magandang gabi po sa inyo. Isa po ako sa mga silent listeners ng inyong programang Kwentong Takip Siling. Tuwing gabi doon ko madalas pinapakinggan ang mga kwento ninyo. Bukod kasi sa may aral kang mapupulot, nakakatanggal din ng pagod at stress. Kaya ngayon, gusto ko namang ilahad ang kwentong matagal ko nang kinikimkim. Ako nga pala si Sarah, hindi ko tunay na pangalan. 30 taong gulang ako nang mangyari ang lahat ng ito. At hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko ang bawat detalye kahit matagal na panahon na ang lumipas. Hindi ako lumaking naniniwala sa multo, sumpa o aswang. Para sa akin, lahat ng bagay ay may paliwanag. Kaya nang pumanaw ang lola ko at ipamana sa akin ang lumang hasyenda namin sa Bukidnon, natuwa pa ako. Akala ko, yun ang pagkakataon ko para magsimula ulit at ayusin ang lupang matagal nang pinabayaan ng pamilya namin. Kasama ko noon ang boyfriend kong si Ashir, pinsan kong si Vina at kaibigan naming si Rivo. Masaya kaming bumiyahe roon. Puno ng planong inaasahan naming magiging maayos ang kalalabasan. Pero pagdating pa lang namin sa baryo, may kakaiba na agad akong nararamdaman. Pero hindi ko yan pinansin. Masyadong tahimik ang mga tao doon. Yung iba pa nga, tinitingnan kami pero agad ding umiiwas ng tingin. Kapag tinatanong namin ang tungkol sa hasyenda, para bang ayaw nilang magsalita. Akala ko noon, sadyang mailap lang sila sa mga dayo. Hindi ko alam na may mas malalim pala silang dahilan kung bakit iniiwasan nila ang lugar na yon. Dahil ang minana ko pala ay hindi lang simpleng bahay at lupa. May kasama itong lihim na matagal nang nakabaon sa dilim. At doon nagsimula ang lahat. Sa unang gabi, may narinig kaming iyak. Ngayon pa talaga huminto at taglo kong makina ng sasakyan kung kailan malapit na tayo. Kanina pa ako nagtitimpi. Pero ito na yata ang pinakamalakas na nangyari sa atin ngayong araw. Ilang oras tayong bumiyahe. Tapos dito pa talaga tayo titirik sa gitna ng dilim. Kainis naman eh. Tama ka.
Sa gitna pa talaga ng masukal na daan na kahit magsisigaw pa tayo walang makakarinig. Tingnan mo nga paligid natin, puro damo, punat walang ilaw. Siguro may bala tong si Revo sa puwet at minamalas tayo tuwing sumasama siya sa atin. Aba, bakit parang kasalanan ko kaagad? Ako na naman ang sinisisi nyo kahit nananahimik lang ko rito. At saka, wala akong balat sa puwet ha. Kahit ipakita ko pa sa inyo eh. Tama na nga yan. Huwag mo na isisi kay Revo, Vina. Wala tayong mapapala sa sisiyan. Ang mabuti pa, subukan nating ayusin. Baka overheating lang o naubusan ng gasolina o may simpleng sira lang. Paano mauubusan ng gasolina? Sinigurado ko yan kanina. Ako pa nga nagtanong sa gasoline station kung full tank na. Sabi naman okay na raw, full tank may foot. Baka half tank lang sa panaginip niya. Kalmahan mo nga muna, Vina. Baka may topak lang yung makina. Minsan ganyan ang lumang sasakyan. Akala mo may sira pero tinutoyo lang pala. Kagaya yung mga babae. Mas lalo ako naiirita kapag sasakyan ng tinutoyo. Tao pwede pang kausapin pero makina, hindi mo mapapakiusapan. At ang creepy pa rito wala man lang ilaw sa kalsada. Kung may biglang lumabas ng kung ano dyan, mauuna talaga akong tumakbo. Sige, iwan mo kami. Tapos kapag may humabol sa'yo, siguradong kami rin ang tatawagin mo. Mas gusto ko pang humingi ng tulong sa multo kesa sa'yo. Teka, saglit. Bababa ako. I-check ko kung anong problema. Baka may maluwag lang sa makina o may naputol na wire. Mag-ingat, cashier. Madilim at madulas pa naman dahil katatapos lang ng ulan. Relax. Hindi to ang unang beses na nasiraan ako sa daan. Nakakatuwa ka naman magsalita. Bakit parang proud ka na palagi kang nasisiraan ng sasakyan? Ewan ko sa'yo, Rivo. Manahimik ka na lang. Naku naman, sana talaga umandar na tong sasakyan kasi kung hindi, dito na tayo aabuti ng umaga. Kahit ako kinakabahan na rin eh. Wala pa namang signal dito. Kaya nga, sinubukan ko na kanina isang guhit lang tapos biglang nawala. Para tayong pinagtitripan ng tadhana dito May nakita ka bang problema, Ashir? Parang wala naman eh. Mukhang maayos naman ang radiator cap. Hindi rin sobrang init. Ewan ko kung bakit ngayon pa talaga itong sasakyan na to naging ganito eh. Pero ako may nakitang problema. Ano? Nakaupo ka lang naman dyan eh. Never mind, ayusin niyo na para makaalis na tayo dito. Hindi na to maayos pa. Bakit? Ano bang sira na nakita mo? Mukha ni Vina. Akala mo nakakatawa yung biro mo? Nagkakagulo na nga eh. Pumili ka naman ng tamang oras para magbiro. Tama na nga yan. Ikaw, Ashir, pumasok ka na rito sa sasakyan. Subukan niyo munang paandarin. Baka nagloko nga lang talagang makina. Wala talaga eh. Subukan mo ulit. Ayaw talaga eh. Ilang beses ko nang sinubukan pero ayaw makisama ng makina. Parang lalo pa tayong pinagtitripan ng sasakyang to eh. Anong gagawin natin? Hindi naman tayo pwede magtagal rito buong gabi. Wala pang dumadaan at ang dilim na lugar na to. Baka hindi tayo ligtas dito. Sarah, ayoko mang sabihin ito sa inyo pero kinakabahan na talaga ako. Kanina pa ako hindi mapakali simula nang tumigil tayo rito. Ano ka ba naman? Huwag kang ganyan. Sarili mo lang tinatakot mo eh. At isa pa, hindi lang naman ikaw ang hindi mapakali sa sitwasyon natin ngayon. Hindi, iba talagang pakiramdam ko eh. Kanina paglingon ko sa labas may nakita akong anino ng tao. Nakatayo lang siya sa may damuhan. Parang nakatingin dito sa atin. Kinikilabutan tuloy ako. Anino ng tao? Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi akala ko guni-guni ko lang eh. Baka guni-guni mo nga lang talaga yun. Ikaw pa naman masyado kang OA. Hindi kasi habang tumatagal lalo akong kinakabahan. Kasi nakita kong gumalaw. Weh, totoo ba yung sinasabi mo? Masilip nga sa labas. Sus, wala naman eh. Baka tama ka nga, gawa lang yun ng utak mo, dala ng takot mo. Tama si Revo, Vina. Baka puno lang yun o sanga ng kahoy na natatamaan ng ilaw sa sasakyan. Madilim dito kaya madaling magkamali. Huwag ka na masyado pang mag-isip dyan kung ano-ano. Hindi eh. Pakiramdam ko talaga may tao sa labas. Bakit ganyan kayo makatingin? Hindi ako nagbibiro o nananakot sa inyo. Oh, tingnan yung balahibo ko, nagsisitaasan talaga. Baka nilalamig ka lang. May jacket akong reserba dyan, baka gusto mong humiram. Rivo, hindi ito biro. Sumeryoso ka naman. Bakit ayaw niyo bang makinig? Kasi wala namang tao. Nandun ako kanina sa labas, hindi ba? Kung may tao sana, nakita ko na.
Napaka matatakotin mo talaga, Vina. Madaling sabihin yan kasi hindi ikaw ang nakakita. Oh, sabihin na natin na may tao. E ano naman ang kinatatakot mo? Hindi kayo matatakot? Paano kung hindi lang pala yun basta tao? Paano kung isa yung aswang? Nababaliw ka na ba talaga, Vina? Ano ba yung hinitit mo bago tayo pumunta rito? Hindi ba't sinabi ko, itigil mo na yung pakikinig at pagbabasa mo ng horror? Tingnan mo, pati tuloy ikaw napaparanoid na. Ang tanda mo na para magpapaniwala sa mga ganyan. At saka, sa panahon ngayon, malabo na yung mga aswang-aswang. Kapanahunan pa yata yan ang mga kwentong ganyan ng lola mo sa tuhod eh. Bahala nga kayo. Tama na muna kayong dalawa. Lalo lang tayo nagkakagulo eh. Manahimik na nga muna kayo. Ano ba yun? May tao sa labas. Sabay-sabay kaming napalingon sa kanang bintana nang marinig namin ang sunod-sunod na katok na nanggagaling sa bintana ng sasakyan. Parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Dahil pagharap namin sa nakasaradong bintana ng sasakyan sa labas, may nakatayong lalaki. Hindi ko malang napansin kung kailan siya lumapit o kung saan siya nanggaling. Kanina lang, sigurado akong wala namang tao roon. Pero ngayon, nakatayo na siya na halos idukduk na ang balot sa takip niyang muka sa bintana ng sasakyan. Balot na balot din ang katawan niya ng makapal at lumang damit. Parang ayaw niyang malamigan. Nakasuot din ito ng sombrero na halos tumakip sa noo niya. May tela ring nakapulupot sa leeg at paakyat hanggang mukha. Kaya halos wala na akong makita kundi ang mga mata niya. Mas lalo akong kinilabutan nang makita ko ang hawak niya. Isang maliit na kaldero na luma at nangingitim na ang ilalim. Parang ilang beses nang naisalang sa apoy. Mahigpit niya yung hawak gamit ang isang kamay. At habang nakatitig ako sa kanya, unti-unti siyang ngumiti sa ilalim ng telang tumatakip sa mukha niya. Kahit hindi ko kita ng buo ang bibig niya, alam kong nakangiti siya. Bakit may matanda rito? At bakit parang ninja na mukhang lolo? Umayos ka nga, Rivo. Sumisenyas yung matanda na buksan niyo raw ang pinto. Hindi! Huwag niyong bubuksan! Bakit niyo binuksan agad? Hindi niyo pa nga alam kung matino ba yung tao eh. Ano ba naman kayo? Masyado kayong padalos-dalos. Hindi ko alam na hindi ka lang pala matatakutin. Isa ka rin walang puso. Tingnan mo naman yung tao nag-iisa lang. Hindi ka ba naawa? Alam mo, hindi mo ginagamit ang utak mo eh. Paano kung delikado yung taong yan? Nag-iingat lang ako, palibasa utak munggo ka. Ay, ewan. Manahimik ka na nga lang dyan. Nandyan na eh, nabuksan ko na. Magagawa ka pa? Ano ba naman kayo? Umayos nga kayong dalawa. Minu-minuto para kayong aso't pusa. Mga iho, mga iha, pasensya na sa istorbo. Baka gusto nyo ng dinuguan. Mainit-init pa. Masarap sa manamig na gabi. Ha? Dinuguan? Sa ganitong oras? Oo, bagong luto. Masarap. Pampalakas ng katawan. Baka gutom na kayo sa biyahe. Tay, saan po kayo nanggaling? Wala naman kami nakitang bahay rito ah. May pwesto ako sa dulo ng daan. Minsan na lang ako dito. Dahil kapag may lakas lang ako nakakabangon at naglalako minsan. Kapag tahimik ang gabi. Anong klaseng negosyanteng naglalako ng dinuguan sa masukal na kalsada? Sa oras ng gabi. Di yung masipag. Tumahimik ka nga, nakakairita ka na eh. Pasensya na po tayo. Nasiraan kasi kami ng sasakyan eh. Alam ko, Oh, paano nyo nalaman? narinig ko ang makina ninyo kanina. Kaya napatingin ako rito. Nakita ko rin kayong sinisilip ang harap ng sasakyan para tingnan kung may sira pa. Ganun po ba? Magkano po bang dinuguan? Rivo, ano ka ba? Paawat ka naman. Gutom na ako eh. Sa inyo, dahil dayo kayo rito, libre lang muna. Tikman nyo ang luto ko. Masarap ito. Siguradong magugustuhan nyo. Aba, kung sineswerte ka nga naman. Kung gano'n ayos lang. Ikaw, Iha, gusto mo rin ba? Ay, hindi po. Pasensya na po. Hindi po kasi ako kumakain ng karne ng baboy. Hindi naman ito karni ng baboy. Mas masarap pa ito sa baboy. Hindi na po.
Salamat. Sayang, mainit pa naman. Ano ba naman kasi itong mga kasama ko? Mga killjoy. Teka, bakit parang ang lakas naman po ng amoy ng dinuguan nyo? Naamoy mo? Eh ba't ako wala? Patay gutom ka kasi. Baka nga kahit dumi kainin mo. Tay, may alam po ba kayong pwedeng tawagan o lugar na may signal? Meron, pero malayo-layo. Mga 3 kilometro pabalik pa ang lalakarin nyo. Teka, may mas malapit pa ba? Mukhang wala na. Tay, tanong lang. Bakit balat na balat kayo? Hindi naman ganun kalamig ah. Mamaya ubuin kayo sa suot nyo eh. Pati mukha mo, hindi na makita. Okay, tama na yan, Rivo. Nagiging madaldal ka na naman eh. May kasama pala kayong buntis. Kaya pala ang bango. Pahawak naman ang tiyan mo. Hindi. Subukan mong ilapat ang kamay mo sa tiyan ko, babaliin ko yan. Buntis? Buntis ka, Vina? Oh, Bina palang pangalan mo. Bay, matambok pang mga hita. Siguradong masarap ito. Akmang hihipuin ng matanda ang hita ni Vina nang mabilis kong tinapik ang kamay niya at napaatras siya. Sa sandaling yun, hindi ko rin maintindihan kung bakit biglang sumipa ng gusto ang tibok ng dibdib ko. Pakiramdam ko, parang may mali. Pero isinawalang kibo ko na lang yon. Isasara na po namin ang pintuan. Pwede na po kayong umalis. Maraming salamat din po sa impormasyon. Mag-iisip muna kami kung anong gagawin. Sige, pero kung gusto nyo ng dinuguan, kakatok lang ako ulit. Dadalawin ko kayo. Ngayon, sabihin niyo nga sa akin na normal yun. Sa tingin niyo ba normal na titigan niya ako ng ganon? Para bang gustong-gusto niya akong tikman? Hindi normal ang tingin niya, Rivo. Nakakatakot talaga. Tapos gusto mo pang bumili ng dinuguan sa kanya? Tanga ka ba? Sinong taong magbebenta ng ganitong oras at sa wala pang katao-taong lugar? Vina, kalma ka muna. Baka naman mali ang intindi mo. Matanda na yon. Baka ganun lang talaga siya tumingin at saka, sa kanya nangagaling di ba na may pwesto siya dito? Ibig sabihin, may dumaraan talaga dito. Hindi. Hindi ako nagkakamali. Alam ko kapag may masamang tingin ng isang tao. Para kung kinilatis mula ulo hanggang paa. Hanggang ngayon nanginginig pa rin ako. Sa totoo lang, kahit ako naiiling sa matandang yun eh. Ang creepy talaga niya pati mga sinasabi niya. Kaya nga sinabi kong huwag niyo nang basta kausapin. Hindi natin siya kilala at hindi natin alam kung saan siya galing. Yung sinabi niyang buntis ka, totoo ba yun? Oo, nabuntis ako ng boyfriend ko. Magdadalawang buwan ng tiyan ko sa katapusan. Ha? Totoo? Ha, ayos ah. Hindi ko pa nga nasasabi sa iba. Kayo pa lang ang nakakaalam. Tapos pati yung matandang yun alam niya, kahit hindi ko naman siya kilala. Bakit hindi mo sinabi sa amin kaagad? Hindi ko pa nga alam kung paano sasabihin. Nag-iisip pa ako kung kailan at paano ko haharapin ang pamilya ko. Lalo na't gusto nila nakasal muna. Ang mas mahalagang tanong ngayon, paano nalaman ng matanda? Yun ang kinatatakot ko eh. Hindi ko siya kilala pero parang kilalang kilala niya ako. Oh, nandito na naman siya. Narinig niyo ba? Kumatok na naman siya. Diyos ko, bakit pa bumalik ang matandang yon? Hinaan mong boses mo. Baka lalo siyang lumapit. Hindi ko rin gusto to. Bumili na kayo. Teka lang, saan siya banda? Sa kanan ba o sa likod? Wala akong makita sa bintana eh. Huwag niyo akong papalingunin, ayoko makita ulit ang mukha niya. Naiintakutan ako. Ilock niyo lahat ng pinto. Ngayon na. Bilisan niyo. Huwag kayong tumula na dyan. Wala magbubukas ng bintana. Wala magsasalita sa kanya. Kahit anong sabihin niya, huwag niyong papansinin. Naririnig niyo yun? Kinakamot yung bintana. Tumahan ka nga muna, Vina. Mamaya makaapekto yan sa bata sa sinapupunan mo. At isa pa, walang masamang mangyayari sa atin. Oo nga, kalman mo lang. Tuloy, pati kami nahahawa na sa pagpapanik mo eh. Susubukan kong paandarin ang sasakyan. Baka sakaling umayos na at hindi na nagloloko ang makina. Kapag umandar to, aalis tayo agad dito. Sana naman this time gumana na. Ayoko na manatili rito kahit 1 minuto pa. Pakiusap, paandarin mo na. Ayoko na marinig ulit ang boses ng matandang yon. Kinikilabutan ako. Umalis na tayo dito. Tumahimik muna kayong lahat.
Ayaw pa rin. Dito na nga yata tayo buong gabi. Hindi pa. Isa pa. Hindi tayo pwede dito. Ayoko na dito. Oh, ayan na. Umaandar na. Ha, makakaalis na tayo. Tingnan nyo. Ano na naman? Nakatayo pa rin siya ron at nakatingin lang sa atin kahit papalayo na tayo. Hayaan mo na. Palagay ko may salti ka matandang yun eh. Isang oras matapos kaming masiraan sa daan, nakarating din kami sa hasyenda na ipinamana sa akin ng yumao kong lola. Pagkababa ko pa lang ng sasakyan, napangangako sa laki ng lupang iniwan niya. Hanggang sa abot ng tingin ko ay puro malawak na bakuran, puno at mga damo. Sa gitna noon ay nakatayo ang malaking lumang bahay na kahit kupas na ang itsura, ay kita pa rin ang dating ganda at yaman nito. Hindi ko akalaing ganun pala kalaki ang ari-ari ang naiwan sa akin ni Lola. Ilang taon na rin itong walang nakatira kaya napagdesisyon na naming magpakasyon muna rito habang pinaplano ko kung paano ito ipapaayos at ipaparenovate. Pagtingin ko kay Vina, bakas pa rin sa mukha niya ang takot mula sa nangyari sa daan. Tahimik lang siya at panaylingon sa paligid na para bang may inaasahang susunod sa amin kahit nakalayo na kami ron. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay. Sa unang tingin ay maayos pa naman ang kabuuhan nito. Malinis ang sahig, walang gaanong alikabok. At laking gulat namin nang malaman naming may kuryente pa rin. Ilang ilaw ang gumagana at may tubig pa sa gripo. Ang problema lang, ilang bahagi ng bubong ay may malalaking butas na kapag umulan, siguradong mababasa kami. Ang ibang kisame naman ay nakalaylay na at may mga pirasong natutuklap na para bang anumang oras ay pwedeng bumagsak. May ilang dingding kupas na ang pintura. Alam ko napagod kayo sa biyahe. Lalo na sa nangyari sa daan. Kaya siguro mas mabuti kung magpahinga na muna tayo. Bukas na natin isipin ang paglilinis at pag-aayos ng bahay. Grabe, ang lawak pala nitong bahay. Parang kahit sumigaw ka rito, mag-e-echo lang pero walang makakarinig sa iyo. Bukid na rin kasi ano, parang malayo-layo na rin sa ilang kabahayan. Nga pala, may kanya-kanya ba tayong kwarto rito o sama-sama tayong matutulog sa sala? Kung gusto mo sa sala, ikaw lang. Ang sakit kaya sa likod ng semento. Ang daming kwarto rito, mamili ka na lang. Talaga? Ayos ah. Doon kaya ako sa second floor. Panigurado, maganda ang view doon. Ayoko munang matulog mag-isa. Tatabi ako kay Sarah. Bahala kayo dyan. Ha? Bakit sa akin agad? Alam ka naman sa amin siya tumabi. Oo nga. At saka isa pa, Sarah, ikaw ang pinaka-safe kasama. Pagkatapos ng nangyari kanina, hindi ko kaya mag-isa sa kwarto. Natatakot din ako dito sa bahay na to, parang may kakaiba. Baka hindi ako makatulog. Uy, paawat ka naman. Magkakaanak ka na't lahat-lahat. Bag pa rin ang buntot mo. Konting tapang naman dyan. Excuse me, takot lang ako, hindi ako duwag. Bigyan mo naman ng oras si Asher na makasama ang nobya niya, no? Minsan na nga na magtatabi ang mga yan, harang ka pa. Rivo, manahimik ka nga. Bahala kayo sa love life nyo, ang importante hindi ako mag-isa. Sige na nga, tumabi ka na sa akin, Vina. Para wala nang marami pang usapan. Narinig nyo ba yon? Parang may naglalakad sa taas. Hindi ako nagkakamali. Malinaw ko narinig ang yabag. Sandali. Oo nga, parang may gumalaw talaga sa second floor. Sinabi ko na nga ba eh. Kanina pa ako kinakabahan pagpasok pa lang natin dito. Bukod sa atin, parang wala namang tao rito. Kaya sino yon? Baka pusa lang o daga. Luma ang bahay. Normal lang may gumagala rito. Yabag ng tao yun, Rivo. Hindi pusa. Eh di malaking pusa. Rivo, hindi ito oras ng biro. Okay. Eh medyo hindi nga mukhang pusa. Baka may caretaker o may tao talagang naiwan dito. Kung meron, dapat nagpakita na siya nang dumating tayo. At bakit sa taas lang siya paikot-ikot? Ayoko na. Sabi ko sa inyo may kakaiba sa lugar na to. Baka naman magnanakaw? Halika kayo, silipin natin para matapos na to. Mas nakakatakot pag iniisip lang natin kung ano yun. Ikaw na lang, hindi ako aakyat dyan. Huwag ka na mag-inarte pa, Bina. Okay naman kasi di naman maganda. Wala namang tao. Anak ng... ano pong ginagawa niyo dyan? Teka, ano pong ginagawa niyo dyan sa ilalim ng aparador? Pasensya na kung nahuli niyo ako rito sa ilalim ng aparador. Nanghuhuli kasi ako ng mga daga. Sino po pala kayo?
At ano pong ginagawa niyo rito? Ako si Neo at ako ang kanang kamay ni Doña Celia. Kami po ang mga katiwala na naiwan dito ng yumaong may-ari nitong asyenda. Ganun po ba? Ako nga po pala si Sarah. Apo po ako ng dati may-ari nitong bahay at ng buong asyenda. Sa akin na po kasi ito pinamana ng lola ko bago siya pumanaw. Kaya napunta kami rito para silipin po sana ang lugar at ipaayos na rin. Ah, ganun ba? Kaya pala may dumating na sasakyan kanina. Matagal nang tahimik ang bahay na to. Kayo po palang tagabantay rito? Parang ganun na rin. Ako ang tumitingin-tingin sa paligid. Naglilinis kapag may oras at sinisigurong walang pumapasok na kung sino-sino. Kapag may nasisira, minsan sinasama ko na rin. Pero dahil dala na rin ng kalubaan, mahirap nang ayusin. Mabuti naman po at may nag-aalaga sa lugar. Kung wala po siguro kayo, baka sobrang sira na tong bahay. Ginagawa ko lang ang kaya ko. Sayang naman kasi kung pababayaan. Sila naman po pala mga kasama ko. Ito po si Ashir, boyfriend ko po, at ito si Vina. Pinsan ko po at ito naman po si Rivo, kaibigan namin. Mukhang maraming daga rito ah. Ang dami niyong huli. Halos mga lahati na ang sako. Saan niyo naman po dadalhin yan? Ibabakain ko sa mga alaga ko. Papatayin para hindi na makapameste pa ulit. Mga alaga? Wala yun. Pero may mga pusa naman dito. Nandun sila sa likod ng bukid. Mahilig umabol ng daga. At siya nga pala, kung dito kayo matutulog ngayong gabi, mabuti sigurong isara nyo na maigi ang mga bintana bago maghating gabi. Oh, bakit naman po? Mas maigi ng sarado para walang makapasok. O sige po, salamat po. Magpapahinga na po kami. Sarah, hindi talaga ako makatulog. Bakit naman? Antok na ako, Vina. Kanina pa ako pumipikit-pikit eh. Pilit ko na lang nilalabanan. Pahinga na tayo, ano ka ba? May naririnig akong mga boses sa labas. Parang may nag-uusap. Sinilip ko kanina pero wala naman akong nakitang tao. Ay, baka guni-guni mo lang yon. Malakas ang hangin sa labas kaya may kaluskos talaga at parang bumubulong. Matulog ka na, Vina. Hindi iba talaga yung tunog. Parang may bumubulong tapos bilang titigil kapag lalapit ako sa bintana. Baka pagod ka lang talaga. Normal lang yan, lalo na after na nangyari kanina sa daan. Stress ka pa rin. Masyado mo kasing pinagtutuunan ng pansin eh. Pero hindi ako makampante. Vina, kung iisipin mo lahat ng tunog, talagang magiging nakakatakot. Kahit hangin, magiging boses sa utak mo. Sige na, matulog ka na. Bukas natin isipin lahat na yan, okay? Pagod lang tayo at kailangan natin ng tulog. Bakit ang laki ng mga eye bags nyo ha? Sarah, Vina, hindi ba kayo nakatulog na maayos kagabi? Hay, ewan. Ito kasing si Vina, panayang gising sa akin eh. Kesyo may naririnig daw na bulong. Baka nababaliw ka na, Vina. Kaya kung ano-ano nang naririnig mo, dalhin ka na kaya namin sa mental hospital. Baka dala lang ng pagbubuntis. Oo siya, mag-almusal na kayong dalawa. Nauna na kami ni Asher. Nag-almusal na kami. Tinanghali na kayo ng gising eh. Buti na lang talaga at nandito si Doña Celia. Siya ang nagluto ng almusal. Sarap. Sige, mag-aalmusal na muna kami. Nasarapan ba kayo sa luto ko, Sarah? Opo, Doña Celia. Salamat po sa masarap na almusal. Ang sarap po lalo na pagkatapos ng pagod namin kagabi. Ay, mabuti naman at nagustuhan mo. Ikaw, Vina, nagustuhan mo ba ang luto? Opo, masarap po. Kumain ka ng marami ha. Kailangan ng sustansya ng bata sa tiyan mo. Hindi biro ang magdalang tao. Dapat alaga ka. Paano niyo po nalaman na buntis ako? Ramdam ko. Isa rin kasi akong kumadrona dati. Kaya sanay ako sa ganitong palatandaan. Sa kilos mo pa lang, sa kutis ng balat mo, at kung paano ka huminga, nakikita ko na. Ganun po ba? Nga pala, Sarah, hiling ko lang sana, huwag muna sana kaming sibakin ni Neo sa trabaho namin dito sa bahay at asyenda ninyo. Kahit wala na ang lola mo, kahit huwag nyo na kaming swelduhan, basta hayaan nyo lang kaming manatili dito. Wala na rin kasi kaming matutuluyan.
Doña Celia, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo matatanggal sa trabaho ninyo rito. At hindi rin po tama na hindi kayo sweldohan. Hindi naman po patas kung maninilbihan kayo ng walang bayad. Ay, sanay na kasi talaga kami ni Neo dito. Matagal na kaming kasama ng hasyenda. Parang parte na rin kami ng lugar na ito. Alam ko po. At malaking tulong po yan sa amin. Kaya po mas lalo naming pahalagahan ang serbisyo nyo. Gusto ko pong maayos ang lahat dito. Hindi lang para sa amin, kundi para sa inyo. Salamat. Salamat, Sarah. Mabuti kang bata. Kayo po ang dapat pasalamatan ko. Kung wala po kayo, siguradong masisira na ng tuluyan ang bahay na to. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiya na magsabi. Malaki ang asyenda, pero mas madali kung magtutulungan tayo. Sige po, salamat po ulit. Maiwan ko muna kayo. Kumain na lang kayo riyan at magpahinga. May lilinisin lang ako. Akala ko ba nasarapan ka sa luto ni Doña Celia? Bakit parang walang bawas siyang pagkain mo? Ewan ko, ayaw tanggapin ang sikmura ko. Napansin ko nga na parang ang tamlay mo. Wala ka bang ibang naramdaman kagabi, Sarah? Para kasi may mga anino nakasilip sa bintana eh. Oh, wala naman. Baka dala lang yan ang pagbubuntis mo. Huwag ka na masyadong mag-isip pa. Ipahinga mo na lang yan. Wala ka rin maayos na tulog kagabi. Baka nga dala lang ito ng pagbubuntis. Ano bang ginagawa natin sa labas ng ganitong oras? Ang sukal na ng parting ito. Parang wala nang daan pabalik sa bahay. Puro damo. Ang katina ng balat ko at ang dilim pa. Ewan ko ba rito kay Vina? Bigla na lang niya akong hinatak palabas. Sabi niya, may narinig daw siyang iyak ng bata. Kaya napasugod na rin ako. Mamaya kung ano pang mangyari sa atin dito. Wala talagang tutulong sa atin. Kahit sumigaw ka pa, parang walang makakarinig. Tapos nung isang araw pa, iwas na sa atin yung mga tao sa baryo. Parang nakikita sila ng multo. Mukhang takot sila sa mga dayo rito . Bakit sila matatakot sa atin? Ang gwapo ko naman. Manahimik ka kayong dalawa. Narinig ko talaga na may iyak ng bata na nagmumula rito. Wala na lang kayong konsensya kung ayaw niyong tumulong. Ano namang gagawin ng bata sa ganitong oras sa gitna ng bukid? Vina, baka hangin lang yun o hayop. Huwag mo na masyadong pinapansin. May hangin ba na nagsasalita? Malinaw talaga sa pandinig ko na boses ng bata yon. Yung sigaw niya na parang kinakatay. Baka baboy yun. Itiko mo na gaya bibig mo, Rivo. Teka, huminto muna kayo sa paglalakad. Naamoy niyo ba yon? Amoy, parang bakal? Dito. Sandali. Dugo ba to? Saan naman galing yan? Sabi ko na nga ba may nangyayari dito. Baka may sugat na hayop na dumaan lang dito. Sino yan? May tao ba dyan? Mga duwag! Mga baka putot! Mga duwag! Takot na mga tao! Saan naman galing ang matandang yan? Parang wala naman yata yan dito kanina. Duwag! 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 Malay ko kung saan galing matandang yan. Baka sinudan tayo ng hindi natin namamalayan. Patahimikin nyo nga yan, nakakarindi. Panay sabi ng duwag. Sino po kayo? Bakit po kayo nandito? Hindi lahat ng nakikita nyo kailangan nyong alamin. Nakamasid siya. Malakas! Ano ba yung sinasabi nyo? Ano tong dugo? Hayaan mo na, Sarah. Huwag mo nang pansinin yan. May sira yata ang utak niyan . Mamamatay ka! Mamamatay ka! Mamamatay ka! Aba, sira ulong matanda to . Awatin niyo ako, susunggabang ko yan. Ikaw bang may gawa nitong dugo rito? Sinabi ko sa inyo, umalis na kayo habang maaga pa. Huwag niyo nang kausapin yan. Wala tayong mapapala dyan. Kung alam nyo lang, naghihintay sila ng pagkakataon. Iisa-isahin nila kayo. Umalis na kayo sa lugar na to bago pa mahuli ang lahat. Aray! Ang tiyan ko umihilab. Sarah, Vina, ang sakit sobra. kaya mo ba maglakad? Humawa ka sa akin. Halina kayo. Bumalik na tayo. Bilisan natin bago pa lumala to. Sabi ko na nga ba . Dapat kanina pa tayo umalis. Bakit kasi nakinig pa tayo sa mga kung ano-ano? Umalis na kayo. Magtago na kayo. Tama na. Hayaan nyo na siya. Umalis na tayo rito ngayon din.
Vina, huminga ka na lang ng maayos. Kalman mo na lang, okay? Babalik na tayo. Hoy, tanda! Anong nakakatawa, ha? May sakit ka ba sa pag-iisip, ha? Rivo, hayaan mo na. Ang bata sa sinapupunan, nararamdaman nila. Nandito sila. Gusto nila masarap ang sanggol. Umalis na kayo habang may oras pa. Huwag niyo nang lingunin pa. Diretso lang. Saan kayo galing at napano si Vina? May narinig na po kasing sigaw si Vina ng bata. Pinunta namin at may nakita kami mga duguron. Tapos may matanda rin pong lumitaw. Mukhang may sakit po sa utak. Baka ang sinasabi niyo si Mang Toteng. May sira talaga ang utak yun. At kung ano-ano ang sinasabi niya. Pero minsan maayos naman siyang kausap. Hindi lang may saltek at talaga nakakatakot pa. Abay, sinabayan ba naman ako na mamatay daw ako? Pero lahat ng sinasabi niya ay nangyayari. Oh, sinasabi mo bang tama siya at mamamatay talaga ako? Biro lang. Hindi maganda ang biro mo. Ilugar mo naman sana. Tama na yan. Umakyat na kayo nang makapagpahinga na si Vina. Maiga ka na at magpahinga na tayo, Vina. Ayos na bang pakiramdam mo? Ay naku, kinabahan kami kanina sa iyo, ha? Medyo ayos ng pakiramdam ko. Hindi na masyadong humilab ang tiyan ko. Mabuti naman kung ganon. Pero huwag ka munang gagalaw-galaw, ha? Magpahinga ka lang dito sa kwarto at huwag mo nang pansinin ng kung ano-ano. Sige, magpapahinga na muna ako. Ano ba yan? Bakit ngayon pa ako hindi dinalaw ng antok? Buti pa tong si Vina ang himbing na ng tulog sa tabi ko. Makapagpahangin nga muna sa labas. Siguradong tulog na rin dito sina Rivo at Ashir. Lumabas ako sa kwarto at naglibot-libot ako. Una ko pong sinimula ng paglibot sa paligid ng hasyenda. Dala ang flashlight ko. Habang naglalakad ako, napansin ko ang mga marka sa lupa. Akala ko dati ay sadyang bitak lang dahil sa tagal ng panahon. Pero mali ako. Mas malinaw pala kapag tinitigan mo ng mabuti. May mga hugis at may mga guhit na paikot. Parang pattern na sinadya. May ilang bahagi na parang nakaukit gamit ang matulis na bagay. Lumapit ako sa isang malaking puno. Doon ko nakita ang parehong marka na nakaukit sa balat ng puno. Malalim at paulit-ulit na para bang hindi lang isang beses ginawa yon. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang pakiramdam na ito. Hindi po ako matatakutin, pero nagsisimula na po akong gapangan ng takot. Nung una, iniisip ko na simpleng lumang bahay lang ito na kailangang ayusin. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas dumadami ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi basta marka. Nakakatakot na marka. Malakim na kwento. Paano po kayo nakapasok? Dito, nagkaalay ng mga inosente. Ang asawa ko, biktima siya. Pinatay siya. Sila ang may gawa. Sinabit siya. Inubaran. Tinanggal ang laman loob. Ano pong sinasabi niyo na ang asawa niyo ay ginawang alay rito? Totoo po ba yan? Maging malakas sila. Sino pong sila? Aswang! Nako, hindi po ako naniniwala sa ganyan. Siya, maiwan ko na ho kayo. Lumabas na lang po kayo kung wala na kayong kailangan pa. Baliw nga talaga yata ang matandang nun. Kung ano-ano na lang na sinasabi. Gusto lang manakot. Wala namang basihan. Teka, si Doña Celia at Nia yun ah. Saan kaya sila pupunta? Bakit parang nagmamadali sila? Masundan nga. 2 beses ko na silang nahuling lumalabas tuwing ganitong oras. Ano kayang ginagawa ng 2 yun? Sandali. Nasaan na si Doña Celia?
Bakit dito sa bandang likod si Neo dumadaan? Wala namang daan dito at bakit may dala siyang pala? Anong gagawin niya? Ang sangsang ng amoy ah. Ano kayang nililibing niya dyan? Hindi po ako mapalagay matapos kong makita sina Doña Celia at Neo ng gabing yun. Simula noon, para may bumabagabag na sa isip ko. Lalo pat kumalat na rin dito sa amin ang balita na may ilang hayop at tao raw na nawawala sa lugar. Habang iniisip ko yun, lalo akong nilalamon ng takot at pagdududa. Naisip ko tuloy na baka ang lupang madalas kong nakikitang binubungkal ni Neo tuwing gabi ay hindi basta lupa lang. Baka may inililihim siyang hindi dapat malaman ng kahit sino. Baka doon niya inililibing ang mga nawawala. Habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang kutob kong may masama talagang nangyayari sa likod ng hasyenda. Kaya isang gabi, hindi na ako nakatiis. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko nang malaman ang totoo. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto at nagkunwari akong natutulog. Tahimik lang akong nakahiga habang hinihintay na tuluyang manahimik ang buong bahay. Bandang hating gabi, narinig ko na naman ang pamilyar na yabag sa labas ng kwarto. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip mula sa siwang ng pintuan. Doon ko nakita si Neo. May bitbit siyang sako na halatang mabigat dahil hirap siyang buhatin ito. Habang naglalakad siya, may bahagyang tumutulong likido mula sa dulo ng sako. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung ano ang laman nun. Pero isa lang ang pumasok sa isip ko. Hindi yun normal. Sinundan ko siya ng dahan-dahan hanggang sa likod ng hasyenda. May daanan pala doon papunta sa bahagi ng lupa na hindi ko pa napupuntahan. Mas madilim doon at sobrang tahimik. Yung tipong pati sariling hinga ko ay parang malakas na sa pandinig ko. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na kubo. Luma na yon at halos matakpan na ng damo at mga sanga. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Sumilip ako mula sa likod ng isang puno. Hawak pa rin niya ang sako at sa sahig ay maraming bakas ng dugo. Parang matagal nang ginagamit ang lugar na yon sa kung anong hindi magandang gawain. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Gusto kong tumakbo pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa lalamunan ko. Mas lalo akong kinilabutan na para bang normal na yon kay Neo dahil mukhang hindi siya nagmamadali. Kalmado lang siya. Parang sanay na siya. Sa sobrang nervyos ko, napaatras ako ng konti at hindi sinasadyang may natapakan akong tuyong sanga. Leche! Patay na! Nahuli niya ako. Baka hindi na ako makabalik ng buhay nito. Gabi ito, Sarah. Tatanggalin ko ang kamay ko sa bibig mo. Huwag kang maingay. Kayo pala. Muntik na akong atakin sa puso. Ano ginagawa niyo rito? Nakita kasi kitang lumabas ng kwarto. Akala ko magsi-CR ka lang nung una. Pero ang tagal mo lang hindi bumabalik. Kaya ginising ko sina Revo at Ashir para sundan ka. Oo. At buti na lang ginawa niya. Kung hindi, baka napahamak ka na dito. Natakot ako. Lalo na nang makita ko may mga tulo ng dugo sa dinadaanan mo. Doon ko naisip na baka may masamang nangyayari. Nasaksihan niyo bang mga nakita ko? Oo. Lahat halos nakita namin. Malamang, siya ang may gawa ng lahat ng kababalaghan dito. Kaya naman pala takot na takot ang mga tao sa baryo kapag hasyendang usapan. Baka siya rin ang dahilan kung bakit may nawawalang hayop at tao na napapabalita. Huwag muna tayo maghinala kaagad. Hindi pa natin kumpirmado kung siya talaga. Nakita natin ang ginagawa niya, oo. Pero hindi pa natin alam ang buong kwento. At mas lalong hindi natin alam kung anong laman ng sakong yun. Ano pa bang kailangan mong makita? Naliligo na nga sa dugo yung tao eh. Tama si Sarah. Hindi tayo pwedeng basta magdesisyon agad. Kailangan natin ng malinaw na ebidensya. Ebidensya? Kulang pa ba yun? Gusto mo bang hintayin nating may ilabas siyang bangkay? Tumigil na nga kayo. Baka marinig tayo. Ang importante ngayon, makaalis tayo rito nang hindi niya tayo nakikita. Kapag nalaman niya may nakakita sa ginagawa niya, baka tayo naman ang sunod niyang balikan. May punto si Sarah. Kailangan muna natin makaalis dito ng tahimik. Kapag nahuli niya tayo rito, tayo ang delikado.
Wala tayong laban kung sakaling umatake siya. Hindi ko gusto to. Simula pa lang pagdating natin dito, puro kakaiba na nangyayari. Pakiramdam ko may tinatago pa siyang mas malala kaysa sa nakita natin. Pakiramdam ko rin. Parang ang matagal niyang ginagawa yun. Parang sanay na siya. Kaya lalo tayong dapat mag-ingat. Hindi natin alam kung ano pang kaya niyang gawin. Isa pa, hindi lang si Neo ang dapat nating bantayan. Huwag niyong kalimutan si Doña Celia. Tuwing gabi rin siyang nawawala. Yun nga eh, baka tandem pa silang dalawa. Isang nanghuhuli, isang nagtatago. Huwag kang magsalita ng ganyan. Lalo lang akong natatakot. Totoo naman ah. Tingnan mo, lahat ng mga nangyayari dito. Dapat yan sa kanila, binabangasan eh. Tumigil nga muna kayo. Wala pa naman tayong malinaw na ebidensya kaya malinis pa rin sila. Hindi ba sinabihan na kita na huwag ka nang lumapit pa kay Neo? Napakadelikado ng taong yun. Nakita mo naman ang ginala natin, di ba? Nakita mo mismo kung ano ang ginagawa niya sa kubo. Oo, nakita ko. Pero wala pa naman tayong sapat na ebidensya. Hindi pwedeng dahil lang sinala natin, iwasan ko na agad siya o tatalikuran ko na lang kapag kinakausap niya ako. Hindi ito simpleng hinala, Sarah. Ilan pa bang sanyalis ang kailangan mo bago ka maniwala na may mali sa taong yun? At ilan pa bang beses kong sasabihin sa'yo na hindi ako padalos-dalos mag-isip? Hindi ako tulad mo na gusto agad magdesisyon kahit kulang pang nalalaman. Pinoprotektan lang kita. At heto na nga pang pinakihintay ng lahat. Lovers Quarrel. Rivo, tumigil ka nga. Nakikisawsaw ka na naman eh. Yan o, sinusubukan ko lang naman na pagkaanin ng mood eh. Baka maya-maya, magkasabunatan pang dalawang yan. Hindi to biro, Rivo. Hayaan mo sila. Hindi ka kasali sa relasyon nila. Kaya nga hindi biro eh. Kaya nga dapat kumalma kayo. Hindi mo ba naintindihan? Kapag may nangyari sa'yo, Ano? hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Mabuhay ang bagong kasal! Tumahimik ka nga! Sana ganito rin tayo, Vina. Kung hindi ka nagpabuntis sa iba. Ewan ko sa'yo, Rivo. Baliw ka na. Okay, tama na muna kayong dalawa. Pwede bang ipagpatuloy nyo na lang yan sa ibang oras, ha? Kasi baka habang nagtatalo kayo, nasa likod na natin si Neo. Umihilab na naman ang tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit. Kanina pa pabalik-balik yung sakit. Bakit kasi konti ang kinain mo? Alam mo naman na kailangan mo ng sustansya. Lalo na ngayon nabuntis ka. Hindi pwedeng puro konting subo lang tapos sasabihin mong busog ka na. Sinusubukan ko naman kumain, Sarah. Kaso ewan ko ba? Parang wala akong gana nito mga nakaraang araw. Minsan naamoy ko pa lang ang pagkain, nasusuka na agad ako. Normal lang siguro yan sa pagbubuntis. Pero hindi ibig sabihin pababayaan mo ng sarili mo. Dalawa na kayo ngayon na kailangang alagaan. Alam ko naman eh. Pero natatakot din kasi ako. Hindi lang sa pagbubuntis. Pati sa lugar na to. Pakiramdam ko simula nang dumating tayo rito. Lagi na lang mabigat ang pakiramdam ko. Stress din kasi yan eh. Sa dami ba naman na nangyayari rito? Sino ba namang hindi kakabahan? Pero Vina, kailangan mo mapakatatag. Hindi pwede na pati katawan mo nadadamay. Minsan, iniisip ko tuloy kung tama bang sumama pa ako rito. Baka napapahamak ko lang ang baby ko. Sige, kung hindi ka na talaga komportable pa rito, pwede kitang umuwi. Hayaan mo bukas. Papahatid na kitang pabalik ng Maynila. Salamat, Sarah. Magpahinga ka na. Ikaw rin. Sige, inaantok na rin ako eh. Aray, bakit ngayon pa humilab ang tiyan ko? Sa kalagitnaan pa talaga ng gabi. Oh, ano yun? Parang may gumagapang sa bubong. Diyos ko, pakiramdam ko may kung sino na umiikot sa bubong at naghahanap ng papasukan. Sarah, gumising ka. Bakit na naman? Naantok pa ako eh. May narinig akong yabag sa bubong. Ibon lang yan. Teka, boses yun ni Ashira. Bakit siya sumisigaw na parang may kaaway? Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ako na magbubukas ng pinto. Maiwan ka na dyan, okay? Hindi, sasama ako. Si Asher, nagipagsuntukan kay Neo. Bilisan nyo, nagpapatayan na silang dalawa. Bakit naman sila nagpapatayan? Dahil nakita ni Asher na may inililibing si Neo na parte ng tao. Walang iya ka! Mamamatay tao ka! Hayop ka! Nakita kita mismo! May inilibing kang parte ng tao sa likod ng asyenda. Umamin ka na habang maaga pa.
Wala akong aaminin dahil mali ang pagkakaintindi mo. Kung ano man ang nakita mo, hindi yun ang totoong nangyari. Huwag mo akong gawing tanga. Kita ko mismo kung paano mo hinukay ang lupa at may dala kang parte ng tao. Tumahimik ka na, sir. Bago pa mandilim ang paningin ko sa'yo, hindi ako ang pumapatay. Sinungaling ka! Ano pa bang pwedeng isipin ko sa ginawa mo? Kasalanan ko ba kung mahina ang sikmura mo at malikot ang isip mo? Tama na yan, pwede ba? At kung totoo ang sinasabi ni Neo, bakit nga ba may inililibing kang parte ng tao? Dahil isa siyang mamamatay tao. Nasisayan siya kapag may nakikitang dugo. Asher, sandali lang. Hayaan mo muna siya magsalita. Ano ba pakikinggan natin dito? Halata naman ang ginagawa niya. Sandali lang. Hindi tayo uusad kung puro sigawan. Sabihin mo na lang ang totoo. Ano ba talagang nililibing mo? Hindi ako bulag. Alam na alam ko na tao talaga yon. Neo, kung wala kang tinatago, ba't tuwing gabi ka lang kumikilos? At bakit patago? Dahil ayokong may nakikialam gaya nito. At dahil may mga bagay dito na hindi dapat pinapakialaman. Ayan na naman tayo sa misteryosong sagot. Huling tanong, may kinalaman ka ba sa mga nawawalang tao rito? Wala. Sinungaling! Umamin ka na, Neo. Ano ba talagang kinalaman mo sa lahat na nangyari sa lugar na to? Kung gusto nyo talagang malaman, sumama kayo sa likod ng asyenda. Siguraduhin mo lang na wala kang gagawing masama sa amin. Dahil kung hindi, dila mo lang ang walang latay. Huwag kang mag-alala, Shir. Mas marami kayo kaysa sa akin. Sige, sasama kami sa'yo. Dito sa kubong to, dito inilalagay ang mga hayop na naimbak ko. Naalala niyo ba nung naghuli ako ng mga daga? Dito ko yun dinala. At dito ka rin namin nahuli nung nakaraan. Ano naman gagawin mo sa mga hayop na naimbak mo? Ibinapakain ko yun sa mga aswang para hindi sila mambiktima pa ng mga tao. Ano? Adik ka ba? Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Hindi ko na trabaho pa para paniwalain kayo. Tigilan mo nga kami sa kalokohan mo. Akala mo, maniniwala kami sa kanyang kwento para pagtakpan ng karumaldumal na krimen na ginawa mo? Hindi ko sinabi na maniwala ka, Shir. Desisyon mo na yan. Teka nga muna. Ipaliwanag mo ng maayos. Ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, may mga nilalang dito sa paligid na hindi tao. Matagal na silang nandito bago pa maitayo ang asyenda. Bago pa dumating ang mga may-ari ng lupa. At gusto mong paniwalaan namin na aswang ang tinutukoy mo? Gusto mo na kumbinsin kami na totoong ikaw ang nagpapakain sa kanila? Hindi ko kailangan na paniwalain kayo. Kahit maniwala kayo sa hindi, nandyan pa rin sila. Kung totoo yan, bakit ngayon lang namin narinig yan? Dahil ang mga taga rito, hindi basta nagsasalita sa mga dayo. At lalong hindi nila ikinikwento ang mga bagay na kinatatakutan nila. Kaya pala iniiwasan tayo ng mga tao sa baryo. Oo, alam nilang kapag may bagong dumarating dito, nagigising ang gutom. Puro kwento. Wala namang ebidensya. Hindi lahat ng bagay na totoo ay kayang hawakan ng kamay, Asir. Hindi porket hindi mo nakita, hindi na totoo. Binibilog mo kami sa mga sinasabi mo na mga kasinungalingan. Asher, sandali. Hindi, Sarah. Seryoso ka ba? Makikinig tayo rito? Aswang? Sa panahon ngayon? Hindi ka naman nagpapaniwala sa mga ganito ah. Sandali lang. Kung talagang pinapakain mo sila ng hayop, bakit kailangan na itago sa kubo? Dahil hindi dapat makita ng iba. Kapag alam ng mga tao na pinapakain ko sila, ako rin ang pupunteriyahin ng mga taga rito. At bakit mo ginagawa yon? Bakit hindi ka nalang umalis rito? Dahil kapag walang magpapakain sa kanila, hindi lang pa isa-isang tao ang kukunin nila. Paano mo nasabi? Dahil nangyari na dati. Noong bata pa ako, isang buwan walang nag-alay sa kanila. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga manok. Sumunod ang mga kambing, tapos mga aso. Pagkatapos nun, tao na. At hindi na lang sila gabi umaatake, pati umaga. Sinasadya mo lang natakutin kami. Kung gusto kitang takutin, dadaling kita sa puno sa likod ng bukid malapit dito sa asyenda. Anong meron sa puno? Doon sila unang bumababa. Pwede bang tigilan na natin tong usapan na to? Kung totoo yan,
Bakit hindi kayo humingi ng tulong? Bakit hindi kayo nagsumbong? Kanino? Sa pulis? Sasabihin naming may aswang. Pagtatawanan lang kami. Teka, bakit ka nakatingin sa akin? Kapag may buntis sa lupain, mas lumalakas ang amoy. Ano bang klase yung sinasabi mo? Hindi ako may gusto sa kanya. Sinabi ba namin na gusto mo si Vina? Sira ulo talaga. Ano yun? May tao sa taas. Hindi yun tao. Naloko na. Nasundan nila tayo. Kanina pa sila nakikinig. Kunin mo ang balaban, Sarah, at itabon mo sa tiyan ni Vina. Ikaw naman, Rivo. Magsaboy ka ng asin sa baligid. May asin ako doon sa kusina. Kunin mo na lang. Ano nangyayari? Sinasalakay tayo. Gusto niya ang bata sa sinapupunan ni Vina. Hindi ako papayag. Huwag kang matakot, Vina. Dahil kapag natatakot tayo, mas lumalakas sila. Buksan mo ang pinto. Aalis tayo. Kapag binuksan ko ang pinto ngayon, siguradong wala na kayong takas sa kanila. Tama si Neo. Mabuting dito muna tayo. Ayoko na dito, Sarah. Umalis na tayo ngayon din. Natatakot na talaga ako. Sabihin mong totoo. Ano ba talaga nasa labas? Hindi na ito biro, Neo. Ang matagal ko nang pinapakain. At ngayong gabi, gutom na sila. Sinong sila? Ano ba yan? Neo, pakiusap. Sabihin mo ng diretso. Sinabi ko naman na sa inyo, hindi lang tao ang nakatira sa lugar na to. Sinasalakay tayo ng aswang. Tama na yung palusot mo. Kung totoo yan, bakit ngayon lang sila nagkakaganyan? Dahil may nagising. May nagising? Ano ibig mong sabihin? Huli na kung lalabas pa kayo ngayon basta-basta. Kung ganun, anong dapat namin gawin? Manahimik lang kayo. Huwag kayong sisigaw. Huwag kayong matakot. Paano kami hindi matatakot kung may anong nilalang ang nasa ibabaw natin? At ang mas malala, ako ang punteriya nila. Huwag ka magpakain sa takot, Bobina. Dahil narinig nila ang takot nyo. Mas lalapit sila at mas lalakas ang loob nila nung matake. Oh, bakit biglang tumahimik? Neo, nandyan po ba sila? Oo, Ah, Diyos ko! Dahil sa nangyari, netrap kami sa loob ng kubo ni Neo. Wala kaming nagawa kundi ang manatili roon habang buong gabi kaming nakikinig sa bawat kaluskos sa paligid at nagbabantay kay Vina. Hindi kami makalabas dahil sa takot na baka nasa labas pa rin ang kung anumang gumagalaw sa bubong at umiikot sa dilim. Pakiramdam ko po ng panahong yon na para bang ang bawat oras ay mabagal at puno ng kaba. Pagsapit ng umaga, kahit pagod at kulang sa tulog, nag-usap kami na umalis na at bumalik na sa Maynila. Pare-pareho kaming tahimik. Siguro nga'y takot na lang ang naiwan sa amin mula sa nangyari. Habang papalayo kami sa kubo ni Neo at papunta kami sa hasyenda para kunin ang gamit namin, ramdam namin na parang may bumibigat sa bawat hakbang namin. Na para bang ayaw kaming paalisin ng lugar na yon. Sa sandaling yon, akala namin ay tapos na ang lahat. Pero kalaunan, unti-unting naging malinaw sa akin na hindi pa rin nagtatapos ang bangungot na dala ng hasyenda. Dahil habang papunta kami sa sasakyan, laking gulat namin ng Leche, sinong sumira ng gulong natin? ayaw niya yata kayong paalisin sa lugar na to. Hindi, aalis na kami. Pero paano? Sira ang gulong nyo. Sino kaya may pakana nito at ayaw tayong paalisin eh? May malapit bang talyer dito? Wala. Ang mabuti pa sa ngayon, lumito muna kayo habang ako naman. Maghahanap ako ng taong marunong magayos ng gulong. Hindi, ayoko na. Hindi ko na kaya pang magtagal dito. Pero paano nga kayo makakalis dito kung wala kayong sasakyan? Wala ring masyadong dumaraan na sasakyan dito. Sa ngayon, wala tayong choice kundi ang manatili at mag-ingat. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo. Mga wala kayong tulog. Maaga ngayon, kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Babantayan ko rin kayo. May nahanap ka na ba na marunong mag-ayos ng sirang gulong, Neo? Wala pa rin talaga. Kanina pa ako pabalik-balik. Tinanong ko na rin ang ilang kakilala ko pero wala rin silang kakilala.
Sa lugar na to, siguradong mahirap makahanap. Kahit isang mekaniko o kahit sinong marunong mag-ayos ng gulong. Uwing-uwi na kami. Parang ayaw na namin magtagal pa rito kung ganito ang sitwasyon. Kahit isang oras lang dito sa lugar na to, parang ang bigat na agad sa pakiramdam. Pakiramdam ko tuloy maling-mali ako sa desisyon na pumunta pa rito. Akala ko maisasaayos ko itong asyenda, mas gugulo pala. Naintindihan ko kayo. Pero wala talaga tayong malalapitan ngayon at wala ring signal dito para makatawag ng tulong. Kahit gusto kong ayusin agad ang sitwasyon, limitado rin ang magagawa ko sa ganitong lugar. Hindi na nga namin alam kung dapat ka pang pagkatiwalaan niyo. Sa mga nakita namin ginawa mo, sa lahat ng lihim at mga sinasabi mo, pakiramdam namin kaya mo rin kaming traidorin anumang oras. Kung gusto ko kayong traidorin, matagal ko na sanang ginawa. Hindi na ako mag-aaksaya pa ng oras para samahan kayo o tulungan kayong makalis dito. Tuwing magsasalita ka, pakiramdam ko parang may tinatago ka pa rin sa amin. Lahat ng paliwanag mo parang may kulang. Hindi klaro. Hindi ko kailangan magpaliwanag ng detalyado. Dahil hindi ko na yung trabaho pa. Wala kang ang pinapasahod sa akin. Tumigil na nga kayo. Dapat mo kong pagkatiwalaan, Asher. Kung ano-ano nang nangyayari, magdududa ka pa. Wala kang aasahan bukod sa akin. Tama. Sa ngayon, si Neo lang ang pwede nating malapitan. Pero paligay ko, kahit saan ako tumingin dito, parang may mali. Parang may gusto talagang humadlang sa pag-alis natin. Ayaw nga siguro kayong bitawan. Ayan na naman tayo sa mga misteryosong sagot mo. Diretsuhin mo na kami. Neo, sigurado ka bang walang ibang daan palabas rito? May daan. Pero hindi lahat dumaraan doon kasi delikado. Ano na namang ibig mong sabihin dyan? May lumang kalsada sa likod ng bukid. Pero bihira nang gamitin dahil delikado at madilim ang daan. Teka, nasan pala si Vina? Ang alam ko, nagpahangin sila sa labas. Kasama si Rivo. Si Vina yun ha! Puntahan natin! Tulong! Tulungan niyo ako! Vina? Ano nangyari? Bakit ang daming dugo? Vina! Nasaan si Rivo? Hindi ba't magkasama kayo? Nasaan siya? Kanina lang, bigla na lang may humila sa kanya. Para may kung anong lumabas sa dilim. Huli na. Iisa-isay niya na kayo. Anong ibig mong sabihin? Hindi na to basta pagkawala lang. Kung alam mo ang nangyayari, sabihin mo na. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Dumating na siya. Nagising na siya. Sinong siya? Si Valek. Anong klaseng pangalan yan? Siya ang pinuno Pinuno ng ano? ng mga aswang. Paano natin mahahanap si Rivo? Kung saan man siya dinala ng sinasabi mong bigla na lang humila sa kanya. Ako alam ko kung nasaan si Rivo dinala. Kung ganon, samahan niyo po kami, Doña Celia. Kukunin po namin si Rivo. Hindi kami makapapayag na aalis kami na wala siya. Sige, sumunod kayo sa akin. Teka, Sarah. Dapat ba talaga natin pagkatiwalaan si Doña Celia? Hindi nga natin alam kung pati siya may kinalaman din sa mga nangyayari. Wala na tayong ibang choice, Asher. Kung siya lang ang makapagtuturo kung nasaan si Rivo, susundan natin siya. Pero hindi mo ba nakikita? Bigla na lang siyang lalabas at sasabing alam niya kung nasaan si Rivo. Mas importante si Rivo ngayon. Mamaya na natin ayusin kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Ang mabuti pa, umalis na tayo sa lugar na to bago pa tayo maubos. Pero paano si Rivo? Kaibigan natin siya. Kung si Doña Celia lang ang makakatulong, sasama ako. Hindi ako makakapayag na mawawala lang siya ng ganito. Hindi lang to tungkol sa paghahanap sa kanya. Baka ilalakad tayo ng matandang yan papunta sa mas delikadong sitwasyon. Alam ko nang malalagay tayo sa panganib, Asher. Pero kung tatakbo lang tayo, palayo. Hindi rin natin si Rivo matutulungan. Eh di paano kung patibong to? Paano kung tayo naman ang susunod? Eh di lahat tayo ubos? Hindi kasi kayo nag-iisip. Padalos-dalos kayo. At ikaw, wala kang kwentang kaibigan dahil mas gusto mo nang umalis kesa iligtas ang kaibigan mo. Hindi ganon ang punto ko, Vina. Ano? Magtatalo na lang ba kayo dyan? Dahil kung gusto niya siyang mabuhay, sumunod kayo. Kung hindi, maiwan kayo. Malayo pa po ba, Doña Celia? Pakiramdam ko kasi palalim na tayo ng palalim sa masukal na parte ng lugar. Huwag kayong magmadali. Malapit na tayo. Kailangan lang nating dumaan sa tamang daanan para makarating doon ng ligtas. Paano hindi kami magbabadali? Buhay ng kaibigan namin ang nakataya rito.
Habang tumatagal tayo, mas lumalala ang sitwasyon eh. Ashir, kalma lang. Hindi tayo makakatulong kay Rivo kung pabigla-bigla tayo. Paano ako kakalma kung hindi natin alam kung ano na ang nangyayari sa kanya? Baka kung saan na siya dinala habang tayo nandito at nakikinig lang. Kung gusto niyong maabutan pa siya, sundin niyo ako. Ang pag-aapura dito, mas delikado. Pero Doña Celia, hindi rin naman namin maiwasang kabahan eh. Lahat nangyayari sa lugar na to parang hindi normal. Normal man o hindi sa paningin niyo, iisa lang mahalaga ngayon, ang makarating kayo ng buo. Ang hirap magtiwala kung wala man lang kaming alam sa pupunta namin. Kaya po ba natin to? Sigurado po ba kayo sa dinadaanan natin? Sigurado ako, kaya huwag kang mag-alala, Sarah. Malapit na tayo. Sana lang hindi namin pagsisiyan ang pagsunod sa'yo. Ashir, Sinasabi ko lang ang totoo. Wala na tayong balikan kapag mali ang desisyon. Teka, may bata ko naririnig. Narinig niyo ba? Huwag niyo nang pansinin pa. Bilisan niyo na. parang umiiyak. Hindi ito guni-guni lang. Narinig niyo ba yun? Saan galing yun? Parang wala nang kabahayan dito. Paano magkakaroon ng bata sa lugar na to? Tulong! Tulungan niyo ako! Pakiusap! Bata! Huwag ka matakot. Nandito kami. Lumapit ka sa amin. Sarah, huwag kang tutugon dyan. Baka kung ano pa ang lumapit sa atin. Ikaw! Ikaw! Ano? Kilala mo ba si Doña Celia? Anong pangalan mo, bata? Huwag niyo na siyang palapitin pa. Bakit po? Bata yan, kailangan niya ng tulong. May kakaiba talaga dito eh. Bakit ganito na lang ang takot ng bata sa'yo, Doña Celia? Aswang ka! Ano? Aswang? Bakit niya sasabihin yun? Bata, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi aswang si Doña Celia. Manahimik kang paslit ka! Sinungaling ka! Kinuha mo sila! Lahat sila! Sino? Anong ibig mong sabihin? Aswang! Pwesit ka! Doña Celia, ano pong ginagawa niyo? Bitawan niyo siya, nasasaktan ng bata! Bakit nakatakas ka pa? Papatayin kita! Nagulat kami nang sa isang iglap, mariing sinakal ni Doña Celia ang bata at halos maputol ang hininga nito sa biglaang pangyayari. Sinubukan naming awatin si Doña Celia pero hindi siya natinag. Kakaiba ang lakas niya. Sa isang galaw lang ng kanyang braso, parang walang kahirap-hirap niya kaming naihawi palayo. At mas lalong ikinatakot namin nang unti-unting nagbago ang anyo ni Doña Celia. Ang kanyang anyong matanda ay parang napunit. Ang balat niya ay bigla na lang umitim. Pati ang katawan niya ay nagbago ang hugis at ang kanyang mga mata ay namumula. Sabi ko na, may mali talaga. Mali na nagtiwala tayo sa matandang yun. Tumakbo tayo! Ngayon na! Huwag na tayong lumingon! Vina, halika na! Bilisan mo! Hindi ko na kaya, Sarah! Huwag ka na magsalita pa, tumakbo ka lang! Sarah, ang lapit niya na! Diretso lang! Hanapin natin ang daan palabas! Bakit kasi nakinig kayo sa kanya? Wala na yung sisihan ngayon, Ashir. Buhay na natin ang usapan dito. Ayoko mamatay dito. Huwag kayong hihinto! Kahit anong mangyari, tuloy lang! Leche, nakisabay pa talaga ang panahon. Buisit, kung kailan tayo tumatakas, saka naman uulan pa ng malakas. Pagod na ako, Sarah. Hindi na kaya ng mga binti ko. Konti na lang, Vina. Konti pa. Hindi tayo pwedeng huminto. Kapag huminto tayo ngayon, baka maabutan tayo ni Doña Celia. Baka gawin niya rin sa atin yung ginawa niya sa bata. Pero hindi na talaga kaya ng mga binti ko. Parang manhid na. Sige, sige. Puminto muna tayo saglit rito. Ano? Sarah, seryoso ka ba? 1 minuto lang. Sandali lang. Sandali lang talaga. Fine. Pero 1 minuto lang talaga, ha? Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Narinig niyo ba yun? Ano? May mga yabak. Hindi. Baka hayop lang. Tara na. Sabi ko na eh. Hindi tayo dapat huminto. Hindi pa ako makatakbo. Vina, kaya mo yan. Tara na. Nandito lang pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Bigla yun na lang kasi akong iniwan. Neo! Diyos ko, ikaw lang pala. Tinakot mo kami. Si Doña Celia, siya, aswang siya. Oo, palagay ko ginawa na rin siyang aswang ni Valik. Dahil sa ginising niya ito, hawak din nila sa Rivo. Alam na namin ang nungga nila.
Punta na natin. Hindi pa. Kailangan natin bumalik muna at kumuha ng kahit anong kasangkapan na palagay natin makakatulong sa atin. Nagtataka ako niyo. Bakit ginising ni Doña Celia ang aswang na si Valek? Kung alam niya naman na malakas ito. Dahil gusto ni Doña Celiang kontrolin ang kapangyarihan na hindi niya dapat ginalaw. Anong mangyayari kapag tuluyan na siya nagising? Dati namang nagigising si Valek, kaso hindi ganito kalakas at ngayon palagay ko, wala nang makakapigil pa. Kung ganon, paano natin siya mapipigilan? Hindi na sila mapipigilan. Ang tanging magagawa niyo lang sa mga oras na ito ay tumakbo. Huwag mong sabihin na bahag ang buntot mo. Ikaw pa tong maraming alam dito. Tapos ang sasabihin mo lang sa amin ay tumakbo? Hindi pwede yan. Kahit anong mangyari. Kahit gaano pa nakakatakot ang lugar na to. Kahit pa anong klase ng nilalang ang humahabol sa amin. Hindi kami uuwi nang wala si Rivo. Ashir, naiintindihan kita. Pare-pareho tayong gusto siyang iligtas. Pero kung pabigla-bigla tayo ngayon, baka mas lalo lang tayong mawala ng pagkakataon. Kaya tama si Neo. Eh anong gusto mo? Maghintay na lang tayo dito habang isa-isa tayong nauubos? Ganyan ba? Hindi. Ang sinasabi ko, kailangan natin ng plano. Hindi pwedeng puro galit. At pupunta lang tayo doon ng walang kahit anong armas. Pag-iusap, huwag na muna kayong magtalo. Ang sama na ng pakiramdam ko. Bumalik muna tayo sa asyenda. Kukunin natin ang mga gamit natin. Maghahanda tayo, tapos babalik tayo. Pupunta natin ang lungga na Doña Celia. Kailangan ba talaga nating bumalik doon? Parang hindi ko na kaya. Bubuhatin ko na lang si Vina pabalik. Salamat. Sana na doon pa si Rivo pabalik natin. Babalik tayo para sa kanya. Hindi tayo titigil. Sana makauwi pa tayo. Uuwi tayo. Pero hindi tayo uuwi na wala si Rivo. Rivo, hintayin mo kami. Matapos naming makabalik sa hasyenda para kumuha ng mga gamit na sa tingin namin ay makakatulong sa susunod na gagawin namin, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Ramdam pa rin namin ang bigat ng nangyari kanina. Pero mas nangingibabaw ngayon na ang desisyon na hindi na kami pwedeng umatras. Nang matapos kaming maghanda, sandali lang kaming nagtinginan. Sa isang tingin pa lang, alam na naming pare-pareho ang nasa isip namin. At yun ay hindi pa tapos ang lahat. Paglabas namin ng hasyenda, mas malamig ang hangin kesa kanina. Mas madilim din ang paligid, pero kahit ganon, sabay-sabay kaming humakbang palayo. Hindi na kami lumingon. Dire-diretso lang ang tingin namin sa daraanan. Papunta sa lugar na lungga ni Doña Celia at sa posibleng kinaroroonan ni Rivo. Bilis niyo namang lumakad. Parang may karera. Sama ko eh. Anak na, pati ba itong baliw na to isasama natin? Baka maging pabigat lang yan sa daan. Baka isa pa yan sa isipin natin. Baliw ako. Ikaw nga, mukhang mas malapit mong mabaliw sa takot. Mang Toteng, itigil niyo na po yan. At ikaw na malasya, hayaan mo na. Anong hayaan? Pamaya may mangyari pa sa matandang yan, cargo di konsensya pa natin. Teka nga kayo. Huwag na kayo magsagutan pa. Wala tayong oras para dyan. Hindi ako nakikipag-away. Nag-iisip lang ako ng praktikal. Delikado ang pupunta natin, hindi biro ang haharapin natin. Tapos magsasama pa tayo ng hindi natin alam kung maaasahan at isa pa talagang baliw. E ano namang maitutulong niyan? Yan ang problema sa'yo, iho. Masyado kang mabilis sumusga. At ikaw naman, masyado kang kampante. Mabuti nang kasama natin siya. Ha? Seryoso ka? May pagkukulang man si Mang Tuting sa pag-iisip. Pero mas gamay niya ang mga aswang kaysa sa ating lahat. Anong ibig mong sabihin na gamay niya? Matagal na akong buhay dito. Mas marami na akong nakita kaysa sa gusto niyong malaman. Matanda na ako at marami akong nalalaman. Sana lang makatulong siya. Makakatulong ako kung hindi ka dada ng dada. Medyo may punto siya roon. Ikaw, tumahimik ka. Tama na. Kung sasama si Mang Toteng, sasama siya. Mas mabuti na nga, may dagdag na may alam kaysa sa puro hula tayo. Kung may alam siya sa mga aswang, baka nga makatulong talaga.
Fine. Pero isang mali lang, iiwan natin siya. Makinig kayong lahat. Kapag nakapasok na tayo sa lihim na lagusan, sa ilalim ng bukid, kailangan natin maging alerto at huwag maghiwalay. Mapanganib doon dahil maraming bitag at magalinlangin din tayo at hindi natin alam kung kinukontrol na pala tayo at kusa na tayong sumusunod. Parang ayoko na. Ingatan lang, Buntes. Gusto nila ng sanggol. Wala nang atrasan. Nandito na tayo. Tumahimik kayo. Dahil bawat tunog na gagawin niyo, pwede nilang mapansin. Anong ginagawa ni Doña Celia? Bakit maraming itim na kandila sa paligid? At sino yung parang dinadasalan niya? Hinaan niyo lang ang boses niyo at baka mahuli nila tayo. Nasaan si Rivo? Bakit hindi ko siya makita? Sabi ko, patay na siya. Wala na. Tumigil ka na sa kasasabi mo niyan. Kung ayaw mong ikaw ang mawala ng buhay. Hindi patay si Rivo. Buhay siya at makakasama namin siya sa pagbalik sa Maynila. Ano ba? Hinaan niyo lang ang boses niyo. Gusto niyo bang maging matagumpay ito? Makisama naman kayo. Dahan-dahan kaming sumilip mula sa likod ng makapal na puno. Sa gitna ng isang bakanteng bahagi ng lupa ay may bilog na espasyo. Ang paligid nito ay napapalibutan ng mga itim na kandila, buto ng hayop at mga simbolong nakaukit sa lupa gamit ang dugo. Sa gitna ng bilog ay si Doña Celia. Nakasuot siya ng mahabang itim na damit at nakalaylay ang buhok. Paikot-ikot siyang naglalakad habang may binibigkas ng mga salitang hindi namin maintindihan. Sa harap ni Doña Celia, nakahiga sa ibabaw ng batong altar si Rivo. Wala na siyang buhay. Nakabukas ang kanyang tiyan at ang lamang loob niya ay ginagamit sa ritual. Dumadaloy ang dugo ni Rivo mula sa bato pababa sa mga ukit sa lupa na mas lalong naghatid ng kilabot sa amin. Diyos ko! Ano yan? Si Revo ba yan? Hindi. Hindi si Rivo. Boy pa siya. Rivo! Hayop sila. Magbabayad sila. Binaboy nila ang kaibigan natin. Sabi ko na eh, patay na siya. Sa likod ng altar, nakikita ko na parang may malaking hukay. Hindi ito ordinaryong hukay. Parang lumang lagusan ito pababa sa ilalim ng lupa. Mula roon, may usok na maitim at malamig na unti-unting umaakyat. Sa bawat patak ng dugo ni Rivo na umaabot sa mga ukit, mas lumalakas ang pagyanig ng lupa. Sa loob ng hukay, may malaking anyo na nakabaluktot pa, parang natutulog ng matagal. Maitim ang balat, mahahaba ang mga kuko, at ang mga matang nakapikit ay unti-unting gumagalaw. Si Balek. Yun ba? Yun ang pinuno? Hindi pa siya ganap nagising pero palakas siya ng palakas. Tanggapin mo ang handog! Bumangon ka! Ibalik mo sa akin ang kapangyarihan! Sakupin mo ng kadiliman ang sanlibutan! Baliw na matanda. Ginawa niya to kay Rivo. Patay na ba talaga si Rivo? Wala na siya. Nakita kong sumindilat na ang mga mata ni Balek. Patay tayo kapag tuluyan siya bumangon. Umalis na tayo. Total wala na rin naman ang kaibigan niyo. Hindi tayo aalis nang wala man lang ginagawa. Hindi pwedeng ganito. Masasayang lang ang pagpunta natin dito. Kung wala tayong gagawin, hindi mo lang namin maipagiganting kaibigan namin. Kung basta-basta lang tayong tatakbo. Anong gusto niyo mangyari? Lalaban tayo. Hindi tayo susuko hanggang hindi natin sila napapatumba. Oh, bumangon ka! Bumangon ka! Hindi ko siya patatawarin. Buisit ng Doña Celia yan. Susunugin ko siya. Sabihin mo lang magtuting at susugod tayo. Hintayin niyo ang tiyempo. Tao. Dugo ng tao ang naamoy ko. Alam kong nandito kayo. Huwag na kayong magtago.
Dahil wala rin kayong matatakbuhan sa gabing ito. Narinig niyo yun? Alam niyang nandito tayo. Wala na tayong choice kundi harapin sila bago pa tayo maunahan. Mas mabuti na rin. Kanina pa ako nagpipigil. Kung kailangang lumaban, lalaban tayo hanggang dulo. Hindi ko na alam kung saan ako mas matatakot. Sa kanya ba o sa nakikita ko rito sa paligid? Hindi ko rin alam kung kaya pa namin ang anak ko sa sinapupunan ko. Kayanin mo para makalabas kayo ng ligtas. Makinig kayong mabuti. Huwag kayong lalayo sa isa't isa. Kailangan may gagawin ng bawat isa kung gusto nating mabuhay. Tama siya. Kapag nagkanya-kanya kayo rito, isa-isa kayong pupulutin sa lupa. Sabihin mo na agad ang plano. Hindi na tayo pwede magtagal pa rito. Ako ang sasabay kay Sarah. Papunta sa altar. Kailangan na maputol ang ritual. Si Asher at Magtuting ang haharang sa mga nilalang. Basta siguraduhin yung mapipigilan niyo si Doña Celia. Ako naman. Huwag niyo kong iiwan lang dito nang walang ginagawa. Samahan mo kami. Bantayan mo ang likod namin at sumigaw ka agad kapag may lumapit. Nag-uusap pa kayo? Nakakatuwa kayong pakinggan. Para kayong mga hayop na nag-aaway bago katayin. Bago ka dumada dyan, lumabas ka muna ng maayos bago ka magyabang. Mga walang hiya kayo! Hindi nyo matatalo ang kapangyarihan namin ni Valek! Kapangyarihan bang tawag mo sa pagpatay kay Rivo? Hindi ka tao. Halimaw ka! Handog siya! Kailangan ang dugo para magising ang tunay na hari! Ang sama mo. Kilala mo kami pero nagawa mo pa rin ito. Akala namin mabait ka. Nagkukunwari ka lang pala. Doña Celia, tigilan mo na to habang may oras pa. Hindi pa uli para huminto ka. Ikaw ang tumigil, Neo! Pinahina mo ang lahi natin sa pagpapakain ng hayop imbis na tao! Mas pipiliin ko ang hayop kaysa manira ng buhay ng inosente. Tama ng usapan. Kumalaw na kayo nang matapos na to. Hayaan mong lumapit sila. Kanina pa nila tayo hinihintay. Asha, mag-ingat ka. Ang dami nila. Mahina kayong lahat. Naamoy ko ang takot nyo. Kahit nagmamatapang pa kayo. Takot kami, oo. Pero hindi ibig sabihin nun. Susuko kami at tatakbo na lang. Ipag-ihiganti namin ang kaibigan namin. Sarah, sumunod ka sa akin. Kapag sinabi kong tumakbo, tumakbo ka na. Hindi ako uurong. Hanggat hindi kayo nagpapayag sa ginawa niyo sa kaibigan namin. Subukan mong lumapit at ikaw ang susunod sa altar! Sakalan mo, Asher! May tatlo nang papalapit! Sige, lumapit pa kayo mga halimaw kayo para mas mabilis na itong matapos. Sarah, ang mga kandila sa paligid, pati na rin ang marka sa lupa. Kailangan mong mabura yun. Palagay ko dyan ang gagaling ang kapangyarihan ni Doña Celia. Sige, susubukan ko. Ako ang haharang kay Doña Celia. Ikaw ang sumira sa paligid. Hindi mo ako mapipigilan! Traitor ka! Bitiwan mo ko. Subukan mo kong pigilan at tingnan natin kung sino ang babagsak. Traitor ka! Papatayin kita! Bilisan mo na, Sarah! Gawin mo na! Masarap ang amoy ng babaeng buntis. Siyang gusto kong mauna. Lumayo ka sa akin! Hindi mo ako mahahawakan! Subukan mong lapitan siya at babalik ka sa hukay mo ng kulang ang mga ngipin. Mahusay ka, iho. Huwag kang magpakita ng takot sa kanila. Vina! Sa likod ko lang ikaw pumwesto. Huwag kang lalayo. Napakatapang niyong magsalita. Mamamatay lang din naman kayo ngayong gabi. Hindi pa tapos ang gabi. Baka ikaw ang unang mawawala. Ngayon na, Sarah. Puntahan mo na ang unang kandila. Bilisan mo, Magtoting! Dumarami na sila rito sa harap! Asher! Huwag puro lakas. Gamitin mo rin ang utak mo. Kapag tapos na to, saka mo ako sermonan! Nararamdaman ko ang dugo nyo. Bawat patak ay nagpapalakas sa akin. Sisiguraduhin namin na wala na kayo mabibiktima pa. At hindi na kayo makakalis sa panang dugo. Hindi mo kaya. Huli ka na! Sa akin ka tumingin. Ako ang kaharap mo. Kahit ilang beses mo pa akong saksakin, Neo, hindi na yan tatalab pa sa akin! Sarah! Natumba ng isang kandila! Ha? Parang humihina sila.
tuwing may natutumbang kandila. Hindi! Huwag niyong galawin ang mga tanda sa lupa! Hindi ako papayag na kantiin mo si Sarah! Ako ang kalabanin mo! Niloko mo lang ang sarili mo. Hindi mo ko kaya! Kung yan ang akala mo! Father! Umilag ka! Mang Toting, ayos lang po ba kayo? Malalim pa ang sukat nyo! Ayos lang ako. Mag-ingat ka. Sumusobra ka na! Dapat bumalik ka na sa hukay! Ang matalim ko palang nakuko ang ginagamit ko. Paano kaya kung balatan ko kayo ng buhay? Tumigil ka! Hindi. Walang titigil. Lumabang ka, Sarah, at ikaw, Sarah, ipagpatuloy nyo ni Vina ang ginagawa nyo. Tapos na ang pananakot mo. Sarah, may isa pang simbolo malapit sa katawan ni Rivo. Para kay Rivo. At para sa lahat ng nawala rito. Ito na ang katapusan ng ritual mo, Doña Celia. Wag! Wag! Hindi! Hindi! Hindi ako papayag! Hindi ito pwede! Oh, anong nangyayari? Bakit nang hina ako? Sobra ng mga ginawa ninyo. Hindi ko hahayaang may mabiktima pa dahil sa altar na to. Sarah, gawin mo na habang hawak pa natin ang pagkakataon. Huwag ka na mag-atubili! Bilisan mo, Sarah! Pakiramdam ko lumalakas na naman ang hangin. Kapag sinunog mo ang altar, mapuputol ang ugat ng kapangyarihan nila. Pero maging handa kayo. Magwawala sila. Huwag ka nang matakot, Iha. Ang apoy ang kinatatakutan ng dilim. Ihagis mo na. Wag! Wag mong susubukan! Hindi mo alam ang sinisira mo! Lahat ng pinaghirapan ko, mawawala! Mas mabuti nang mawala ang kasamaan kaysa manatiling kapangyarihan galing sa dilim. Mamatay ka na, Doña Celia! Mamatay na kayo, mga halimaw! Babae! Huwag mong gagalawin ang altar. Kapag ginawa mo yun, siguradong pagpipira-pirasuhin kita. Mamamatay ka! Tumahimik ka! Kanina ka pa nagyayabang pero hindi ka pa rin makatayo ng maayos. Tao ka lang. Kaya kitang durugin sa isang kamay. Kapag bumalik na ang lakas ko. Subukan mo muna bago ka magsalita ng ganyan. Sarah! Sunugin mo na! Para kay Rivo. Para sa pagbaboy niyo sa kanya. Ito na ang katapusan niyo! Wag! Wag! Huli na! Ihagis mo na! Tumabi kayong lahat! Babagsak ang mga poste kapag lumiyap yan. Hindi! Hindi pwede! Itigil mo! Tapos na! Oh, nasunog na! Kumalat ang apoy! Tingnan nyo ang mga simbolo sa lupa. Kumukupas na. Ibig sabihin, tama ang ginawa natin. Hindi! Hindi! Bakit nawawala ang lakas ko? Dahil hindi totoo ang kapangyarihan mo. Nakasandal ka lang sa altar na yan. Sinungaling ka! Pinaghirapan ko ang lahat ng ito! Pinaghirapan mong pumatay ng tao? Yan ba ang ipinagmamalaki mo? Tingnan niyo si Valek. Parang nahihirapan siyang huminga. Anong ginawa niyo? Bakit humihina ang katawan ko? Umaasa ka sa ritual. Kapag nawala ang ritual, wala ka rin. Hindi maaari. Ako ang pinuno rito. Ngayon, tapos ka na! Naririnig niyo ba yon? Parang may mga sigaw mula sa paligid. Mga nilalang nila na nawawala ng lakas. Hindi! Bumalik kayo! Sundin niyo ako! Mukhang wala nang sumusunod sa'yo. Hindi pwede! Hindi pwedeng iwan nila ako! Katulad ng pag-iwan mo sa mga taong pinatay mo. Celia, tulungan mo ako. Panginoon ko! Sandali lang! Ayusin ko ito! Wala ka nang maayos. Walang utang na loob kayo! Inalagaan ko kayo at ang tirahan niyo! Pag-aalaga bang tawag mo sa pagpatay sa kaibigan namin? Ang sama mo! Mamatay ka na! Hindi pa ako talo. Nakaluod ka na? Palagay mo hindi ka pa talo? Kapag bumigay ang dalawang tuhod, tapos na ang lakas mo. Huwag kayong lalapit pa. Delikado pa rin siya. Hindi na ako natatakot sa kanya. Dapat kang matakot sa akin. Hindi na! Wala ka ng kapangyarihan. Ang mga mata niya, kumukupas ng kulay. Tingnan niyo!
Kapag tuluyang mamatay ang apoy, tuluyan na rin siyang hihina. Rivo, para sa ito. Sunugin na natin ang katawan nila. Celia, tulungan mo ko. Hindi ko alam. Paano? Dahil wala ng paraan. Hindi! 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 Tapos na ang bangungot mo. At tapos na rin ang paghahari ng kasamaan! Marami nang nasira dahil sa kagustuhan niyo. Marami nang nawala. Ngayon, matatapos din. Rivo, makakapagpahinga ka na. Oo. Sana mapayapa na siya. Kapag galing talaga sa mali ang lakas, sa mali rin ang bagsak. Hindi pa tapos ang sakit. Pero tapos na ang takot. Namatay si Doña Celia sa gitna ng kaguluhan nang tuluyan ng sunugin namin ang katawan nito kasama ng altar na pinagriritualan niya. Kasabay ng pagbagsak ni Valek ay ang pagkawala rin ng lakas niya. Wala na siyang nagawa kundi mapaluhod at tuluyang mawala ng buhay habang unti-unting gumuho ang paligid, ang kanilang lungga. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na kinaya namin na mapabagsak sila. Hirap pa rin mag-sink in sa utak ko. Pagdating po ng umaga, bumalik kami sa hasyenda dala ang mabigat na katahimikan. Pagod na pagod kami, sugatan at hirap pa rin tanggapin ang lahat ng nangyari. Pinakamabigat sa lahat ang pagkawala ni Rivo. Hindi namin inakala na ang simpleng pagpunta namin doon para magbakasyon at magpaayos ng lumang bahay ay hahantong sa ganitong trahedya. Maingat naming inilibing ang katawan ni Rivo sa isang maayos at tahimik na bahagi ng asyenda. Sa ilalim ng malaking punong kahoy kung saan mahangin at payapa ang paligid. Kami-kami lang ang naroon habang inilalagak siya sa huling hantungan. Hindi na namin napigilan ang pagluha habang nakatayo sa harap ng puntod niya. Marami kaming pinagsamahan ni Rivo. Kahit madalas siyang mapagbiro at pasaway, isa siyang mabuting kaibigan na handang tumulong anumang oras. Masakit isipin na hindi na siya makakabalik pa. Napagdesisyon na namin kami na mismo ang kakausap sa lolo niya pagbalik sa Maynila. Siya na lamang ang natitirang pamilya ni Rivo at alam naming napakahirap ipaliwanag ang totoong nangyari. Sino ba naman ang maniniwala sa kwento tungkol sa aswang, ritual at mga nilalang sa ilalim ng lupa? Pero kahit gaano kahirap, kailangan niyang malaman ang totoo kung paano lumaban si Rivo hanggang sa huli at kung paanong siya ang naging inspirasyon namin para matapos na ang kasamaan ni Doña Celia at Valek. Sana nga lang gaya naming unti-unting pinoproseso ang lahat, sana'y matanggap din ng lolo niya ang pagkawala ng apo niyang labis niyang minahal. Mang Toting, pwede po ba kitang makausap sandali bago kami umalis? Bakit, iho? Mukhang ang seryoso ng mukha mo. Huwag mong sabihin, may bago na namang aswang. Wala na po. Sana nga wala na talaga. Ano pala yon? Gusto ko lang pong humingi ng tawad. Tawad? Apa, Himalaya tayan. Ikaw pa naman ang pinakamatigas ang ulo sa inyong magkakaibigan. Totoo po yun. At alam kong marami akong nasabi sa inyo na hindi maganda. Ay, marami nga. Tinawag mo pa akong baliw, pabigat at kung ano-ano pa. Kaya nga po, naiiyak ako ngayon eh. Hindi ko pa kayo kilala noon. Akala ko wala kayong silbi at dagdag problema lang kayo sa amin. Masakit din naman sa tenga ko yon. Pero sanay na ako sa mga taong kapanghusga. Pero hindi dapat ganun. Kayo pa nga po ang tumulong sa amin nang wala nang ibang gustong tumulong eh. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi kami nakabalik ng buhay. Hindi mo naman kailangang sabihin yan. Salamat po, Mang Toting. Walang anuman. Matagal ko na rin naman gustong matapos ang sumpang yon. Kahit ano pa man ang dahilan nyo, tinulungan nyo pa rin kami. At ako, imbis na magpasalamat, ininsulto ko pa kayo. Pasensya na po talaga, Mang Toting. Naging mayabang ako. Akala ko kaya kong lutasin ang lahat sa lakas lang at init ng ulo. Mabuti naman at alam mo. Opo. Natutunan ko na hindi lahat nadadaan sa tapang. Minsan kailangan ding makinig sa mas may alam. Kung pwede lang po,
Babawi ako sa inyo. Hindi na kailangan. Sapat na sa akin na natuto ka. Ibig sabihin, hindi na kayo galit? Galit. Matagal na akong walang panahon para magkimkim ng galit. Matanda na ako para dyan. Salamat po. Umuwi na kayo ng ligtas. At minsan ay dalawin niyo ko. Mang Toteng, salamat po. Sa lahat, pati na rin po sa pag-aayos ng gulong namin. Sa iyo rin, Neo. Mauna na po kami. Mag-iingat kayo. Ikaw, Vina. Ingatan mo ang sanggol sa sinapupunan mo. Makakaasa po kayo. Umuwi kami ng may bigat sa dibdib. Dala ang lungkot sa mga nangyari sa hasyenda at sa taong nawala sa amin. Ngunit kasabay nun, may konting gaan din sa pakiramdam dahil sa wakas, natapos na rin ang bangungot na matagal naming kinaharap. Habang papalayo kami sa lugar na yun, unti-unting nawawala ang takot na matagal nang sumakal sa amin. Parang bawat hakbang ng sasakyan ay bitbit din namin ang mga alaala ng dilim. Hindi man lahat ay masaya ang wakas. Alam naming nakaligtas kami at nakalaya sa mas malalang kapahamakan. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Sana po'y nagustuhan ninyo ang aking salaysay. Kahit puno ito ng takot, sakit at kababalaghan. Sa kabila ng lahat, natutunan namin na hindi lahat ng nakikita ay basta-basta. Na hindi lahat ng lugar na tahimik ay ligtas. Matibay po ang samahan ng pagkakaibigan namin. Dahil kahit wala na si Rivo, patuloy pa rin namin siyang inaalala. Sa muli, salamat sa pakikinig. Ako po ang inyong masugid na tagapakinig, Sarah. Grabe mga tagapakinig, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa takot at kababalaghan. Ito ay paalala na minsan, ang mga pinakadelikadong sitwasyon ay dumarating saan yung akala natin ay normal lang. Yung bang akala mo, isang lugar na tahimik, mga taong mukhang mabait, at mga pangyayaring hindi mo aakalain na may mas malalim palang itinatago. Sa kwento ni Sarah, napatunayan nila na ang tunay na laban ay hindi lang sa halimaw nakikita, kundi sa takot na unti-unting kumakain sa tiwala at pagkakaibigan. Pero sa gitna ng dilim, mas lumitaw ang halaga ng pagkakaisa. Dahil kung hindi sila nagtulungan, hindi nila malalampasan ang lahat ng pagsubok na yon. Kaya mga tagapakinig, tanong ko lang sa inyo, sa oras na kinailangan ninyong pumili sa pagitan ng takot at paninindigan, alin ang nananaig? May pagkakataon na ba na kinailangan ninyong ipaglaban hindi lang ang sarili ninyo, kundi pati ang mga taong mahalaga sa inyo? Kahit hindi sigurado ang kahihinatnan? Gusto rin naming malaman sino sa inyo ang mas nakaka-relate kay Sarah na handang lumaban kahit natatakot, at kay Asher na padalos-dalos pero tapat sa kaibigan. Kay Vina na puno ng takot pero patuloy pa ring lumalaban para sa mga mahal niya. Huwag mahiyang mag-share dahil baka ang kwento nyo ang maging lakas ng ibang nakikinig na dumaraan din sa matinding takot at pagsubok. Maraming salamat sa pakikinig mga kakwento. Hanggang sa susunod na salaysay ng dilim at katotohanan. Mag-iingat tayong lahat at huwag kalimutan na kahit sa gitna ng takot, ang tunay na lakas ay nagsisimula sa pagtitiwala sa isa't isa. Maraming salamat po. Akala nila, simpleng bakasyon lang sa tahimik na bukid ang kanilang pupuntahan. Ngunit ang hindi nila alam, ang lugar na yun pala ay pugad ng mga nilalang na matagal nang naghihintay ng kanilang pagdating. Kung kinilabutan kayo sa kwentong nagbakasyon kami sa bukid, lungga pala ng aswang, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento dito lang sa Kwentong Takip Silim. At tandaan, hindi lahat ng tahimik na lugar ay ligtas. Minsan, sa likod ng malamig na hangin at tahimik na gabi, may mga matang nagmamasid na pala sa inyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga katakip silim. Maraming salamat sa pakikinig, mga kakwentong takip silim.